Magandang umaga sa inyo mga buddy, welcome back sa isa na namang video. So pag-uusapan natin ngayon ay yung balita dito sa United Kingdom na kung saan ay nagkaroon ng bagong strain ang COVID-19 at ito ay tinatawag na COVID-19 variant B117. So ano ba ito? Ano ba yung epekto nito? Ano ba yung pagkakaiba nito dun sa COVID na lumabas dati? Dahil nga dito ay nagkaroon na rin ng mga pagsuspendi sa mga international flights sa iba't ibang panig ng mundo. Babanggitin natin din yan, lalong-lalo na nga sa Pilipinas na from December 30 to January 15 may mga bansa na tayong nakita dito na ban. At meron pang isang panibagong bansa na dumagdag. So alamin natin yan. Alam nyo mga buddy, yung pagpasok noong 2020 ay talagang napakadami ng problema ang kinaharap ng ating mga kababayan, ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon nga, December 30, so isang araw na lamang, papasok na naman yung panibagong taon, ang 2021. Sana ay hindi ito katulad ng 2020 na talagang napaka masalimuot, napakaraming nangyari sa ating bansa, sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, yung pagputok ng bulkan, yung COVID nga, mga baha, lindol, at kung ano-anong mga sakuna, problema sa gobyerno, ang dami. Talagang bugbog si Juan de la Cruz mga buddy. Pero parte talaga ng buhay yan. Hanggat buhay tayo, talagang mararanasan natin ng mga ganyang mga problema. Dumako tayo dito sa sinasabi ko. May nabasa kasi ako dito. Ito na yung listahan ng mga bansa na kasama sa travel ban simula December 30, ngayong date na to, until January 15. Ayon dito sa Philippine Star na pinalabas kahapon, the Philippines on Tuesday expanded its travel ban to 19 other countries effective December 30, 2020 amid the threat of the new strain of COVID-19. The existing travel ban for travelers from the United Kingdom was also extended until January 15, 2021. Here are the key points of the memo released by Malacanang. Passengers who are already in transit and arrived before December 30, 2020 12:01 a.m. from the 19 countries and those who have been to the same places within 14 days immediately preceding arrival in the Philippines shall not be prohibited from entering the country. However, they shall be required to undergo an absolute facility-based 14-day quarantine period notwithstanding a negative RT-PCR test result. Filipino citizens coming from the 20 countries mentioned or who have been to the said countries within 14 days immediately preceding arrival in the Philippines shall be allowed to enter the country. However, they shall be required to undergo an absolute facility-based 14-day quarantine period notwithstanding a negative RT-PCR test result. The DILG is directed to ensure that all other inbound international travelers from countries not mentioned above strictly finish their 14-day quarantine following the existing quarantine protocols, which allow home quarantine after getting a negative RT-PCR test result at the point of entry. So unahin natin kung saan nagsimula ang bagong COVID strain. Ito yung United Kingdom. Sumunod South Africa, Switzerland, Italy, Denmark, Israel, Hong Kong, Spain, Ireland, Netherlands. So 10 pa lang yan mga buddy ha sa bansa na ban sa Pilipinas. Pang-11 ang Singapore, sumunod ang Lebanon, ang Japan, Canada, Germany, Sweden, Australia, France, Iceland, and South Korea. So, ang total niyan ay nasa 20 na bansa. Pero, I'm sure, madadagdagan ito. Kasi nga, yung bansa na sinasabi ko ay wala dito sa 20 na ipinalabas ng Pilipinas. So, yun nga palang COVID-19 variant B117 ay ano to ha, ang balita ko mataas ang
transmission rate nito kaysa sa doon sa dati. So ayon nga dito sa The Coronavirus Pandemic, isang article to preliminary reports estimated this increase in transmissibility is between 40% and 70%, whereas an infected person in Britain was previously infecting 1.1 other people. That rate has now risen to between 1.5 and 1.7. So medyo mabilis. Ito dahil daw sa genetic mutation. Naapektuhan daw yung yung pagtaas ng virus protein, na kung saan nga ito yung dumidikit sa human cells. Binabalaan natin yung ating mga kababayan na mag-ingat, magdoble ng ingat kasi kung nakasurvive tayo dun sa naunang COVID, ito matindi pala to. Pero good news naman, yung mga nandito sa Saudi Arabia, as of now wala tayong nababalitaan na nakapasok na yung ganitong bagong strain ng COVID. Dahil as early as December 21, nung nagkaroon nga ng kaso dito sa United Kingdom, ay naglabas agad. Napakaagap ng Saudi government. Kaya talagang swerte rin kami. Talagang naglabas ng suspension agad sa international flights itong Saudi. Then, a week after, na-extend itong suspension. So, ang kawawa lang yung ating mga kababayan na pabalik dito sa Saudi Arabia, maaring na-lockdown din sa Pilipinas ng ilang buwan, nabigyan na sila ng ticket, then meron na rin silang PCR swab test. Ang PCR swab test, alam natin, dapat 72 hours yan. So, sigurado, ang daming naapektuhan na mga kababayan natin nung nag-lockdown o nagkaroon ng suspension ng international flights ang Saudi. Tapos, nakaraang araw lang ay naglabas ang authority dito sa Saudi Arabia, ang GACA, na pwede na raw lumabas yung mga non-Saudis. Kung halimbawa, uuwi ka na sa Pilipinas or magpo-for good ka na, exit ka na. So, pwede na silang lumabas. So, good news yun para sa ating mga kababayan. Ang hindi natin alam kung pinapayagan na yung mga pagbabakasyon kasi depende na rin yan sa company ninyo. Kasi kung ikaw yung mismong admin or ikaw yung manager, hindi mo muna papayagan yung tao mo, di ba? Kasi nga, ganito pa yung problema. Kung mapilit ka, baka hindi ka rin makabalik agad dahil nga sa patuloy na may pagtaas pa ng kaso nitong bagong strain na to. So may mga kasamahan tayo dito na pauwi na nga sa Pilipinas at na-delay dahil nga sa ginawang suspension ng international flights bilang precautionary measures ng Saudi government. Kasi hindi biro to mas mataas yung transmission rate nito. Kaya talagang kailangan nating mag-ingat. So ang good news, makakauwi na sila dahil pwede na namang lumabas. Ang hindi lang pwede dun sa panibagong 1 week extension ng Saudi government ay yung mga papasok. Ayan, malinaw yan Then, kanina nabanggit ko na may isang bansa na naman ang nagkaroon ng panibagong kaso. At ito, mga buddy, ay sa US. Alam naman natin na ang US, naging malaki din ang epekto ng COVID dyan Marami rin talagang nahawa dyan. So, sinasabi dito, Colorado has announced it has detected the first US case of the super COVID strain that was first found in the UK. Nako, so dati COVID lang, ngayon super COVID strain. Kung sa cellphone kung dati COVID lang, ngayon COVID Pro na. nag-upgrade na ng level So ito yung COVID-19 variant B117. Same discovered in the UK, 70% more infectious. So yung nahawa dito ay nasa early 20s na lalaki at wala itong travel history. So posible na may nakasalamuha ito na galing United Kingdom or ibang bansa na apektado na ng bagong strain na to ng COVID. Kaya sana ay patuloy tayong mag-ingat Never let our guards down. Nako, mahirap na. Dito sa Saudi bumababa na nga yung kaso. Then nagkaroon na rin ng ng vaccine. Yung huling pagkakaalam natin almost nasa 700,000 na. Baka ngayon 1 million na yung nagpa-register.
Kasi kailangan mong mag-download ng isang application upang sa ganun doon ka magpa-register kung ikaw ay magpapaturok nitong vaccine na to. Pero priority ng Saudi yung mga matatanda, yung mga may sakit, yung mga frontliners siguro. Sa mga ganitong panahon hindi pa tayo nag-expect na tayo ay makakasali dyan. Pero siguro yung kumpanya namin ay maaring mag-initiate na kami ay paturukan lahat para na rin sa safety ng aming kumpanya at saka yung aming workplace. So ganoon ka agap ang Saudi government. Today is December 30, isang araw na lamang, 2021 na. So sana yung pagpasok ng 2021 ay maging maganda para sa ating mga kababayan, para sa lahat ng tao sa mundo. Kasi bugbog na sa mga kaganapan nitong 2020. Kung ako tatanungin mga buddy, kung ano yung natutunan ko sa taong 2020, natutunan ko na makasurvive. At maraming mga kababayan tayo na ganyan din ang sasabihin, na nagpapasalamat sila at nakasurvive sila sa mga dumating na hamon sa kanilang buhay nitong 2020. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin, mga OFW. Talagang marami ang naapektuhan talaga. Isa na rin ako. Mas pinatibay tayo ng 2020. Huwag nating itanim sa utak natin na ito ay mga pagsubok na talagang hindi natin pwedeng kuhanan ng aral. Kaya either you pass or fail. Ganun lang. Kung susuko ka, wala anong mangyayari sa'yo. Kaya kailangan talaga na mas maging matibay tayo sa mga naranasan natin mga buddy. Para sa susunod na taon, sa 2021 kung may dumating man na ibang mga pagsubok, tatawanan na lang natin yan. Sasabihin natin sa sarili natin na walang sinabi to sa naranasan ko noong 2020. So ganun lang ang buhay. Hanggat may buhay, wag tayong sumuko, wag tayong magpadala sa mga problema. Patuloy tayo na patibayin yung ating pananampalataya. Pulutin natin yung mga natutunan natin, yung mga naging pagkakamali natin nitong 2020, at wag na nating i-apply pa pagdating ng 2021. So kung may mga maling desisyon tayo nagawa ngayong 2020, siguro sa 2021 ay iwasan na natin muling gawin yan. Kung hindi talaga pwedeng maiwasan, alam na natin kung ano yung solusyon dyan kasi pinagdaanan na natin. So ganun lang ang buhay mga buddy. Kailangan lang talaga na may pananampalataya tayo at nandyan yung ating mga mahal sa buhay na nakasuporta sa atin. Nandyan yung mga anak natin na kinukuhanan natin ng lakas ng loob, ng ating pamilya. So sana may natutunan kayo dito sa ating pinag-uusapan, dito sa ating topic na to. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.